Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, yatalakay pa rin natin yung Nawaqidul Islam. So Nawaqidul Islam ay 10. Natalakay na natin yung 4. Panlima itong tinatalakay natin ngayon. Una yung shirk, pangalawa syafa'ah, pangatlo man lam yukaffiril musyrikina aw syakka fi kufrihim aw sahaha madhabahum. Sino man ang hindi magturing sa mga musyrik bilang kafir o kaya ay nagduda kung sila ba ay kafir o ay tinuring niyang tama ang kanilang mga paniniwala at gawain, kafir din siya. Actually, napapaloob dito, yung mga Muslim na hindi naniniwala na kafir ang mga Shia, nandito sila. So alam nila yung mga Shia nagsishirk pero hindi nila tinatakfir ang Shia. So nandito sila, mapanganib na yung kalagayan nila, maaring kafir na rin sila. Pang-apat, man i'taqada anna ghayra hadyin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama akmalu min hajjihi. Sino mang maniwala na mayroon pang gabay na mas matuwid sa gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o anna hukma ghayrihi ahsanu min hukmihi kalladina yufaddiluna hukmut tawagit ala hukmihi fahuwa kafir. Sino man daw ang maniwala na may mas matuwid na gabay kaysa sa gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay kafir. Siya ay nagiging kafir. At sino man na mag-akala na ang paghahatol ng iba, liban pa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas mainam kaysa sa paghatol niya, katulad ng mga mas kumikiling sa paghatol ng mga tagut, mga pagsasabatas na taliwas sa batas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang tao na ito ay kafir. Ngayon, panlima, man abgada shay'an mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafar. Sino man ang mamuhi sa anumang dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga paniniwala, gawaing pagsamba, mabuting asal, lahat ng aral ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaki man o maliit, siya ay nagiging kafir kung hindi niya ito, kumbaga tatanggapin ko ito ay kanyang kamumuhian. Yung pagsasabatas, mga paniniwala at iba pa. Pang-anim, reviewin lang natin muna itong lahat. Malista sa abi syai'im min dinir rasuli sallallahu alaihi wasallam aw thawabahu aw ikabuhu kafar. Sino man napagtawanan niya, pagtatawanan niya ang anumang dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabilang narito yung mga gantimpala at parusa sa mga gawain sa Islam, ang tao na ito ay nagiging kafir. So yung pinagkaiba niya doon sa panlima, yung panlima kinamumuhian niya, galit siya. Yung anim naman, pang-anim, natatawa siya sa dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pang-anim, sihir sa lamangka. Pang-pito pala. Pang-pito, sihir sa lamangka. Pang-walo, mudaharatul musyrikina wa muawanatuhum alal muslimin. Pagtulong sa mga musyrik laban sa mga Muslim. Didigmain ng mga Muslim na hindi naman karapat dapat digmain. Tutulong ka sa kuffar, magiging espiya ka para sa kanila. Yun ay kufur. Yun ay kufur. O nandun ka sa sundalo ng mga kuffar para digmain ng mga Muslim na hindi naman dapat digmain, yun ay kufur. So tinutukoy natin dito, Muslim na hindi dapat digmain, yung walang dahilan para digmain sila. Kasi may mga Muslim na pwedeng digmain. Mga Muslim na terorista, Muslim na kriminal, so pwede. Pero yung iba, wala namang kasalanan, hindi pwede. Sasakupin lang ng kuffar yung lugar nila, tapos ikaw nakipagtulungan ka sa kanila, sa kuffar, yun ay kufur din. Number 9, man i'taqada anna ba'dan nasi
yasi'uhul khuruj min syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fahuwa kafir. Sino man na mag-aakala na hindi siya sakop ng syariah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay kafir. Siya ay kafir. At pang-sampu, al-i'radu an dinillahi la yata'allumuhu wa la ya'malu bihi. Ang pagtanggi sa relihiyon ni Allah na hindi niya ito pinag-aaralan at hindi niya ito isinasabuhay. So yung tao na hindi nag-aaral at hindi nagsasabuhay ng kanyang relihiyon, siya ay nasa mapanganib na kalagayan. Siya ay nasa mapanganib na kalagayan. Kaya nga, talaga, yung pagpapasyahada, hindi yan dapat hindi yan dapat ginagawang biro-biro lang o negosyo o modus. Ang pagsasyahadahin natin, yung may intention talaga na mag-Muslim. Okay? Kasi pag magsasyahada sila, tapos andito lang din naman pala sila, mga gumagawa ng nawakidul Islam kasi hindi nila naintindihan ng relihiyon. O hindi naman talaga nila totoong niyakap ang relihiyon, nakikisama lang sila. Walang saysay ang kanilang mga syahada. Walang saysay. So inshallah, doon sa pagtalakay natin sa man abgada syai'an mimma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafar. Sino man ang mamuhi sa anumang dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit pag ginagawa niya ito, siya ay nagiging kafir. So ito tinatalakay na nga natin yung classic na example ng bugd, ng pagkamuhi sa relihiyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa mga pagsasabatas dito, mga gawaing pagsamba, mga paniniwala, yung ta'addud. So, merong mga babae ayaw nila sa ta'addud, pero hindi naman ito nangangahulugan na nagiging kafir sila. Maring inaayawan nila ito dahil nagiging mahirap para sa kanilang kalagayan, pero hindi naman nila kinamumuhian ang pagsasabatas dito. Nahirapan sila kasi sa personal nilang experience, hindi maganda. Pero hindi naman nila ito itinatakwil o hindi naman nila ito minamasama para sa iba. Bawa siya, nahirapan siya, pangalawang asawa siya. Nahirapan siya kasi yung asawa niya pinabayaan na siya. O unang asawa pala siya, tapos yung asawa niyang lalaki nag-asawa ng pangalawa, tapos sa pabayaan na siya. Na dahil doon, namumuhi siya sa kanyang kalagayan, pero hindi naman siya namumuhi sa pagsasabatas, sa ta'addud, walang problema. Kasi halimbawa yung kapitbahay niya, nag-asawa ng pangalawa, tapos hindi naman niya minamasama kasi nakikita niya naging makatarungan naman yung lalaki sa kanyang dalawang asawa. So walang problema doon, inshallah. Pero yung problema niyan, yun nga, yung manifestation ng pagkamuhi sa ta'addud sa mismong batas, lalong-lalo na kung ito ay ginagawang hayag ng tao. Bakit masama rin o mas masama kung bagay ginagawang hayag? Kasi kapag ginagawa niyang hayag yung kanyang pagkamuhi, na-impluwensyahan niya yung iba. Kapag kinikimkim niya yung pagkamuhi niya sa batas ni Allah, galit talaga siya sa pagsasabatas ni Allah sa polygamy, kufur na yun eh. Pero kapag siya ay naghayag pa nito, ginawa niyang public, nagpo-post siya laban dito, nagsasalita siya laban dito, may mga kausap siya ibang tao, nagsasalita siya laban dito, may mga kausap siyang speaker siya sa isang pagtitipon ng mga Muslim, magsasalita siya, sabihin niya outdated ang polygamy, mas matinding kufur yun. Kasi siya ay nagbibigay ng masamang impormasyon, ng maling impormasyon sa mga tao. Siya ay nag-aanyaya patungo sa pagsuway kay Allah at patungo sa kawalang pananampalataya. At dahil sa kanyang katapangan, hindi katapangan yun kasi kagaguhan yun eh. Dahil sa kanyang kapal ng mukha, dahil sa kanyang audacity, yung pangangahas, may mga tulad niya na sasang-ayon sa kanya. Hanggang bandang huli, magtitipon na yung mga yun, magkakaroon na sila ng organisasyon para taliwasin ang batas ni Allah. So yun ay malinaw talaga na
nahuhulog dito. Pero nga, katulad ng nalakay na natin, walang taliwasan sa pagtitiis at sa pagkalugod sa batas ni Allah. Kung ang tao nakakaranas siya ng paghihirap sa pagsunod sa batas ni Allah at nagtitiis siya rito, hindi nangangahulugan na hindi siya nalulugod sa batas ni Allah. Kasi maaring ang tao ay nahihirapan nga sa anumang uri ng pagsunod. Parang kambal mo, yan, hindi na naman tumayo ng padyar. Ano nangyari? May sakit na naman. Nangyari. Ha? Ginising mo. Yun, di ba? Nahihirapan siya magsala ng padyar. Pas may mga tao nahihirapan mag-jihad, nahihirapan mag-hijab, nahihirapan ito nga, may nahihirapan sila sa ta'addud, sa polygamy. Pero kapag pinagtitiisan nila yun at maaaring nakakaramdam sila ng ilang uri ng pagkamuhi sa kanilang ginagawa, hindi pa rin sila nagiging kafir, insha'Allah. So dito, sinabi ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah, وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في توضيح هذا الأمر, sa sinabi niya, قوله تعالى هو كره لكم, doon sa aya na nabasa natin na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kutiba alaykumul qital wa huwa kurhun lakum. Itinakda sa inyo ang jihad kahit ito ay kamuhi-muhi sa inyo. Sinabi niya rito, kurhun lakum, na maaring ito ay kurhun masdaru bima'na ismul maf'ul. Na ito ay nangangahulugan na maf'ul ng kariha, yung kital. Na ibig sabihin, huwa makruhun lakum. Na para sa inyo, kumbaga yung kital, ang tumatanggap ng fi'il ng kariha. Siya yung makruh para sa mga Muslim. Wal masdaru bima'na ismul maf'ul ya'ti kathiran. At maraming kahulugan kapag ang isang bagay o ang isang noun ay naging maf'ul. Kaya mahalaga yung grammar. So tingnan nyo ito Yung tafsir ng aya ay binigyan ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah ng tafsir ayon sa grammar. Kaya sa pamamagitan ng pag-unawa natin sa grammar, mas naunawaan natin kung anong ibig sabihin ni Allah sa kanyang mga sinasabing aya. Sa kanyang mga aya. O kahit sa hadith. O kahit sa sinabi ng kausap nating tao. Mahalaga yung tamang pag-unawa sa grammar. Kaya nga, isa ito sa mga hikmah kung bakit pinili ni Allah ang Arabic na maging wika ng Quran. Kasi kakaiba ang Arabic pagdating sa usapin nito, sa balaga, sa grammar o doon sa lawak ng kahulugan ng mga salita dito. Hindi dahil sa superior ang mga Arabo. Okay? Alam nating lahat, walang kwenta yung mga Arabo, lalo na sa panahon natin ngayon. Mahina, mga makamundo, mga malalayo sa relihiyon, yan sila, yung mga Arabo, karamihan sa kanila. Pero pinili ni Allah na maging Arabic ang Quran at maging Arabo ang huling propeta at ang mga sahaba, hindi dahil sa superior ang Arabo. May iba pa siyang hikmah na may kinalaman sa pagtataguyod ng relihiyon na ito. So isa nga ito, yung Arabic, mayaman yung vocabulary nito para makonvey ang malawak na hikmah ni Allah subhanahu wa ta'ala. So dito sinabi niya, isa sa mga kahulugan ng kurhun lakum, kung pagbabatayan natin yung grammar, ay magiging katulad ng sinabi ni Allah, wa in kunna awlati hamlin. Dito sa Surah At-Talaq verse 6. Yung hamlin dito, sa kahulugan ng mahmul, ibig sabihin yung buntis. Wa in kunna awlati hamlin,
Wa qawlu Rasul sallallahu alaihi wasallam, at hindi sa isa pang hadith sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Sino mang gumawa ng anumang gawain na hindi naayon sa relihiyon natin, ito ay raddun, itatanggi, ay mardud. So dito, para mas-simplify natin sinabi ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah, kung sa English, yung mga word na ito, kurhun, hamlin o hamlun at raddun, lahat ng ito noun. Pero siya sa kahulugan nito, nagiging adjective. Kumbaga, siya ay nagiging adjective. So kurhun, makruh. Hamlin, mahmul. Raddun, mardud. So ganun siya. Wa jumlatu wa huwa kurhun lakum, at yung sentence na sinabi dito o phrase, wa huwa kurhun lakum, habang ito o samantalang ito sa mga ganong kahulugan. Samantalang ito ay kamuhi-muhi sa inyo, fi mahal ni nasab alal hal. Sitaw daw ay nasa kalagayan ng nasab. Wadamiru huwa yaudu alal kital. At ang tinutukoy dito na huwa, yung jihad mismo ang tinutukoy. Wa huwa kurhun lakum. Walaysa yaudu alal kitaba. So ang tinutukoy dito na maaring kamumuhian ng tao, yung kital, hindi yung kutiba. Di ba yung ayah, kutiba alaykumul kital wa huwa kurhun lakum. Itinalaga sa inyo, isinabatas sa inyo ang jihad, kahit ito ay hindi, mas magandang translation. Itinakda sa inyo, isinabatas sa inyo ang jihad, at ito ay kamuhi-muhi sa inyo. So grammatically, ang kurhun lakum dito, yung kital, hindi yung kitaba, hindi yung kutiba, hindi yung pagsasabatas, bagkus yung kital. So, anong kinalaman nito sa tinatalakay natin? So, normal, walang problema kung makakaranas ang Muslim ng paghihirap sa jihad. O kaya aayawan niya yung jihad kasi mahihirapan siya. Totoo naman. Totoo naman na mahirap ang jihad. Yung mga tao na nagtatapang-tapangan, nakala nila ganun-ganun lang yung ma-involve sa gera, hindi nila naiintindihan ng totoo ang mga bagay-bagay. Okay? Actually, kahit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa maraming pagkakataon, idinadaan naman niya sa diplomasya yung mga bagay. Hindi naman agad-agad sumusugod yung mga sahaba. O kahit yung mga panahon ng mga sahaba, hindi sila agad-agad na sumasalakay sa kalaban. Nagkakaroon muna ng diplomasya. Kung mapipigilan yung labanan, mas mainam yun. Katulad halimbawa doon sa ano na lang, sa Fathu Makkah. Doon sa Fathu Makkah, katulad nga nababanggit ko, nang sumalakay ang mga Muslim sa Makkah, 10,000 silang lahat. Yung 10,000 na yun, kung pagsasama-samahin lahat ng tao sa Makkah, kulang, hindi sila abot ng 10,000. Kasama yung mga lalaki, babae, matatanda. Ibig sabihin, ang gusto ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masakop niya yung Makkah na wala nang lalaban. Wala na magkakaroon ng lakas ng loob na lumaban. Yung mga lumaban, kina Khalid bin al-Walid, ng mga kuffar, ng mga musyrik, at kabilang nga doon sina Safwan, pero kalaunan, si Safwan bin Umayyah, yung nga nakatakas, sila na talagang matitigas yung ulo. Si Safwan, si Ikrimah, pero marami sa Quraysh, sumuko na talaga, hindi sila nanlaban. Nagtago na lang sila sa mga bahay nila, katulad ng napagkasunduan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ni Abu Sufyan. So may diplomasya. Kasi bago pa man sumalakay yung mga Muslim, di ba, nag-usap na sina Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at si Abu Sufyan. At si Abu Sufyan, actually, bago pa man yung Fathu Makkah, nagsyahada na siya. Hindi totoo yung sinasabi ng mga tao. Kasi may mga taong galit kay Abu Sufyan eh. Yan si Aminullah, di ba? Galit din siya kay Muawiyah. Sa pamilya ni Muawiyah, galit siya. Si Abu Sufyan, sinasabi nila, nag-Muslim lang daw kasi wala nang laban. Ano ngayon?
Kung naging ganun halimbawa yung kalagayan ni Abu Sufyan, hindi yun mangangahulugan ng kahit ano. Ang mahalaga, sahaba siya. At si Abu Sufyan, nang nag-Muslim siya, naging matuwid talaga siya sa kanyang pagiging Muslim. Naging bahagi pa siya ng marami sa mga futuhat ng mga Muslim. Sa panahon ni Abu Bakar, sa panahon ni Omar, nandun siya sa mga labanan. Si Abu Sufyan. Kahit yung asawa niya, si Hind, di ba, yung sinasabi, although hindi napagtibay, na kinagat pa raw niya yung atay ni Hamza. So pati si Hind nagpakamatuwid. At isa pang patunay niya na matuwid sina Abu Sufyan, si Hind at si Muawiyah. Ang mga scholar ng hadith, tinatanggap nila ang mga hadith na iniulat nung tatlo na ito, nung mag-iina na ito, nung magpamilya na ito. May mga hadith, halimbawa, si Hind, inulat niya yung tungkol sa pagdadamot, pagiging maramot ni Abu Sufyan. Kasi si Abu Sufyan sa banalan nung nag-Muslim sila, sa totoo lang, naging mahirap sila. Si Abu Sufyan, naging mahirap sila, si Muawiyah. Ngayon yung sinasabi ng mga tao na nag-Muslim si Abu Sufyan para lang sa kapakanan, na pang-dunya, pang-mundo, hindi totoo yan. Kasi naging mahirap sila. Sila yung pinuno ng Quraysh, pero nag-Muslim sila, naging mahirap din sila. Katulad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun ay sapat ng batayan na hindi sila, kumbaga, hindi sila monafik, hindi sila nagpanggap lang na Muslim, hindi sila nag-Muslim dahil sila ay kumbaga, wala nang pupuntahan, o nag-Muslim sila dahil may pakikinabangan, hindi ganon. Meron pang tungkol naman kay Muawiyah, may nagtanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano masasabi niya kay Muawiyah, tsaka doon sa isa pang sahaba. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Muawiyah, mahirap, tapos isang sahaba na binabanggit tong babae, mapanakit sa asawa. Sasabi na lang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung gusto mo, basta isa sa mga inaalagaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So naging mahirap sila. So tuloy-tuloy ang jihad noon. Tuloy-tuloy, pero kumbaga pumapasok dire-diretso yung mga Yaman mula sa iba't ibang mga bayan, galing sa Persian Empire, galing sa Byzantine Empire, pero hindi sila nagbuhay mayaman. At naging mahirap sa kanila yung jihad. Kaya normal sa mga tao kung hindi nila magugustuhan ng jihad. Kaya nga si Allah mismo sinabi niya dito. Yun yung kinalaman ng aya na ito dito sa tinatalakay natin, na normal sa tao yung makaranas ng paghihirap sa katuparan ng relihiyon. Kasi yun nga, may maling pag-unawa dito yung mga tao. Minamasama nila kapag may Muslim, na halimbawa nagrereklamo, o kaya nagpapakita o nag-express ng kanyang kalagayan na nahihirapan siyang sundin ng ilan sa mga batas sa Islam. Walang problema. Yung Muslim nahihirapan magpajar, walang problema. Yung Muslim, nahihirapan siya doon sa kanyang kalagayan kasi yung babae halimbawa, nag-asawa ng pangalawang asawa niya, nahihirapan siya, walang problema. Ang mahalaga, wag nilang kamumuhian ang relihiyon ni Allah. Yun ang pinaka-importante. Yun nga, ang tinutukoy dito, na kurhon yaudu alal kital, walay sa yaudu alal kitaba. Ang tinutukoy dito na kamuhi-muhi sa Muslim ay ang jihad at hindi ang pagsasabatas sa jihad. Fainal muslimina la yakrahuna ma faradahu Allahu alaihim. Dahil ang mga Muslim ay hindi marapat na kamumuhian nila ang anumang isa na batas sa kanila ni Allah. Wa innama yakrahuna al-qitala bimuqtada at-tabi'ati al-bashariyah. Bagkus ay maaring kamumuhian nila ang jihad dahil lamang sa mga normal o natural na kalagayan ng tao, kahinaan ng tao. Okay? Kasi sa jihad, di ba, malalayo ka sa pamilya mo, malalayo ka sa negosyo mo, malalayo ka sa anumang pinagkakaabalahan mo. Magiging normal kung yung tao ay makaranas ng hirap sa pagtanggap na halimbawa o kinakabahan siya kung magdedeklara ba ng jihad at mas gusto niya sana na wag muna magdeklara ng jihad. Normal yun, hindi yun kufur. Okay? Pero yung mga terorista, wala araw-araw sa kanila jihad.
Wala nang sala, walang wudu, walang kahit ano. Basta jihad, pumatay ka ng kuffar, shahid ka. Kasi nga, tagot din sila. Meron silang sariling batas. Meron silang sariling batas. Hindi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanilang sinusunod. So, bagaman hindi natin sila tinuturing bilang kafir, malinaw na sila ay nasa mapanganib na kalagayan. At sila ay maaring ang mamamatay o namamatay na wala sa Islam. Lalong-lalo na kung kalaban nila mga Muslim sa labanan. So gayon din, wafarku bayna an yuqal, innana nakrahu ma faradallahu minal kital, wa bayna an yuqal, innana nakrahul kital, fakirahatul kital, amrun tabi'i. Ang pinagkaiba ng tao na nagsasabi na kinamumuhian namin ng jihad, ang pinagkaiba nito doon sa nagsasabi na kinamumuhian namin, ulitin natin na. Ang pinagkaiba, nung nagsasabi na kinamumuhian namin ang inobliga ni Allah na jihad, doon sa magsasabi na kinamumuhian namin ng jihad, magkaiba nga ito. Ang pinagkaiba nilang dalawa, ang namumuhi sa jihad, kumbaga sa pagkakadeklara ng jihad o kaya sa pagpunta sa jihad, ang pagkamuhi dito ay isang bagay na natural, normal, na maaaring aayawan ng tao. Final insan, yakrahu an yukatilu ahadan minan nasi fayaktulu. So ang tao, ang sino mang tao, normal sa tao, na kamumuhian niya na lalabanan niya ang sino man sa mga tao at papatayin niya ito. O yun din yung isa pang normal na dahilan na magiging mahirap para sa taong mag-jihad. Ayaw niyang pumatay. Mahirap pumatay. Akala lang ng mga tao madaling pumatay. Ang tao kapag nakapatay, habang panahon niya na yun na dala-dala. Habang panahon niya na yun na dala-dala. Huwag yung isipin ng tao na na madaling pumatay. Hindi. Kung normal kang tao, habang panahon mo na yung iniisip, habang panahon mo na yung dala-dala. So syempre bukod pa rito yung yung iba pang mga may kinalaman dito. Yung tutugisin ka ng mga kamag-anak ng pinatay mo, liliit yung mundo mo, mga ganung bagay. Hindi madaling pumatay. Yung mga terorista, sabik sila pumatay kasi abnormal sila eh. Abnormal sila. Gusto nilang pumatay. Gusto nilang manggahasa. Gusto nilang manira. Yun sila yung mga terorista. Pero ang normal na tao, na nandun na siya sa jihad, hindi rin magiging madali para sa kanya yung pumatay. Kahit kuppar pa yun. Hindi rin magiging ganun kadali pumatay. Pusa nga, hirap patayin eh. Si Isa, awang-awa siya doon sa pusa. Naisako na niya eh. Sabi ko, sumuko na lang titira. Hindi, sabi niya, naawa din daw siya, kaya dadalhin na lang daw niya sa bayan. Ayun, nakatakas tuloy. Nabutas yung sako. Hindi namin alam kung may bumutas ba o yung pusa yung nakabutas. Nakatakas yung pusa. Yung pa naman yung malaki, yung nahuli niya yung puti. So hindi ganun kadali pumatay. Hayop nga, mahirap patayin eh. Tao pa kaya. Kaya normal sa tao yung ganun, na kamumuhian niya yun. Fayusbihu maktulan. At gayon din, kung mahirap yung pumatay, mahirap din yung mapatay. Di ba? Kumbaga mahirap yung makapatay, mas mahirap naman yung mapatay din. Kasi nga nakakatakot mamatay. Sa totoo lang. Kasi hindi natin alam kung ano magiging pagtotoo sa atin ni Allah. So mahirap itong mga bagay nito. Lakin idha kana hadal kital mafrudan alayna sara mahbuban ilayna min wajhin. Pero syempre para sa Muslim, kapag alam natin na ang jihad ay itinalaga ni Allah, isinabatas niya, ginawa niyang wajib, so dapat ito ay mamahalin din natin o magiging kamahal-mahal para sa atin. Wa makruhan lana min wajhin akhar. So mangyari, maaring ito sa isang banda ay kamahal-mahal sa atin, pero sa isang banda ito naman ay nagtataglay ng mga kamuhi-muhi sa atin. So normal yun, walang problema. Walang problema. Paitibari anna Allah faradahu alayna
yakunu mahbuban ilayna. Walihada kana as-sahaba radiyallahu anhum ya'tuna ila Rasul sallallahu alaihi wasallam yasiruna an yuqatilu. So dahil daw dito, yun nga, kung titingnan natin na ang jihad ay marapat na maging kamahal-mahal sa atin, kahit ito'y kamuhi-muhi sa atin o hindi magiging madali para sa atin, normal ito. Dahil kahit daw yung mga sahaba, dumarating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa jihad. Kumbaga, nililinaw nila yung mga gagawin o nagpapaalam sila kung pwede ba magpaiwan. So, ginagawa nila ito. At walang problema. Hindi sila tinakfir ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May magpapaalam, hindi mo na ako sasama, mag-aani pa ako. Kung terorista yung kausap nila, papatayin agad yun. Pero si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi. Pinabayaan niya lang. Pinahintulutan niya na magpaiwan. Wa atibaran anna nafsa tanfiru minhu yakunu makruhan ilayna. So nga, ang jihad ay maari lamang na magiging makruh dahil lamang sa kinamumuhian nito ng tao, sa epekto nito sa kanyang sarili. Pero ang kamuhian niya, ang batas ni Allah, yun ang kufur. Pero yung makaramdam siya rito ng paghihirap, walang problema. Panghuli sa sinabi ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah, wa minha annahu la hajra 'alal insani idha kariha ma kutiba alayhi. Walang problema sa sino mang tao kung magiging mahirap sa kanya ang pagtupad sa isinabatas sa kanya. La kirahatahu min haytu amara syari'u bihi. Min haytu amara syari'u bihi. Yung mamuhi siya sa pagsunod ay walang problema. Pero hindi sa pagkamuhi niya sa pagsasabatas. Walakin kirahatahu min haytu at-tabi'a. Ang tinutukoy lang na walang problema. Paulit-ulit na nababanggit kasi gusto itong linawin ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah. Ang kufur, yung kamuhian mo ang batas. Pero ang kamuhian mo yung pagsunod o maging mahirap para sa yung pagsunod, walang problema. Normal nga ito. Normal lang ito. Amma min haytu amara syar'u bihi falwajibu ar-rida. Sa anumang isinabatas ni Allah tinubliga, ang obligado ay ang malugod tayo rito. Wanshirahus sadru bihi, at marapat na maging maluwag ang ating damdamin, ang ating mga puso. Dito, alhamdulillah. So ganito natin inuunawa itong nakid na ito, man abgada shay'an mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa lam amila bihi kafar. Sino man ang mamuhi sa anumang dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit pa sinasabuhay niya na ito o kumbaga kahit pag ginagawa niya ito, ang tao na ito ay nagiging kafir. Kung yung tao nakakaramdam ng paghihirap sa pagsunod, walang problema, insyaAllah. Sa tutuloy natin ito, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.